Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2071. Ang mga alon ng Qi ay bumagsak. Muling hamampas si Jiang Chen nang walang pag-aalinlangan. Agad na nilamon ng higanteng itim na palad ang kababalaghan. Ang higanteng itim na palad na iyon ay parang isang higanteng bundok ng kamatayan, na dumidiin sa kanyang kalaban. Sa ilalim ng gulat na titig ng lahat, ang wawang prodigy ay nagpakawala ng isa pang nakakadugong hiyawan at nabasag ng sampal ng palad ni Jiang Chen. Wish! Ang eksena ay agad na naging sanhi ng hindi mabilang na mga mata na bumaling kay Jiang Chen. Hindi nila akalain na magiging ganito karahas at malupit si Wuxian. Ang isipin na papatayin niya ang isang tao nang walang babala, hindi nagbibigay ng kaunting paggalang sa iba. Bagaman, sa pamamagitan ng karapatan ay normal na pumatay ng isa pa kapag nagsimulang umatake ang isa. Dahil ito ay ang pamantayan ng barbarian race sa panahon ng isang pagsubok. Ngunit ayon sa mga patakaran, ito rin ang panahon kung saan dapat nilang itigil ang pagpatay sa isa't isa. Masyadong magulo ang aksyon ni Wuxian kaya nang ahas siyang sumalungat sa mga patakaran. Wuxian, baliw ka, naglakas loob kang pumatay ng mga tao sa sandaling ito. Gulat na gulat ang kababalaghan ng Wuzi family ngunit malakas pa rin niya itong sinaway. Gusto niyo muna akong patayin. Kung lalabag sa rules ang pinag-uusapan, kayo ang unang lumabag. Kamatayan lang ang naghihintay sa mga naglalakas loob na atakihin ako, Wuxian. Patay na siya at ikaw na ang susunod. Ang kalupitan ni Jiang Chen ay nasa tuktok nito. Siya ay nagpakita sa harap ng kanyang kalaban matapos ang kanyang pangungusap, at ang nakakatakot na itim na palad ay muling umatake. Pagkatapos ng 24 na oras na pakikipag-ugnayan, lubusang naunawaan ni Jiang Chen ang mga tuntunin ng pagsubok na ito. Ngayon na ang panahon kung kailan nagtitipon-tipon sa iisang lugar ang mga kababalaghan ng 12 dakilang pamilya. Sa katunayan, natapos na ang paglilitis at ang lahat ay naghihintay na lamang sa gateway upang makalabas sa desolate ancient land at hindi na pinahihintulutan ang pagpatay. Kung hindi, ang sitwasyon ay mawawalan ng kontrol at ang barbarian world ay haharap sa isang malaking kawalan. Hindi na naisip ni Jiang Chen na umatake pa, ngunit binigyan siya ng dalawang ito ng pagkakataong umatake at nasaksihan din ito ng libu-libong mata. Sila ang unang nagsimula ng laban, sila rin ang sisisihin dahil sila ang unang lumabag sa rules. Arg! Asterisk. Ang kahangahangang pamilya ng Wuzi ay hindi makapagtanggol laban sa pag-atake ni Jiang Chen at hindi nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Natapos ang kanyang buhay at naging isang bantan ng abo. Masyadong makapangyarihan. Yung kawalang awa. Ang eksenang ito ay nagulat sa maraming tao sa site. Wala sa kanila ang nag-isip na si Wuxian ay isang walang awa na tao. Ang kanyang pamamaraan ay mabisyo at mabagsik, tunay na isang demonyong nakabalat kayo. Dagandong. Asterisk. Sa sandaling ito, ang exit portal ng desolate ancient land ay binuksan ng isang malakas na enerhiya. Ang portal na iyon ay naging isang higanteng itim na gateway. Nakikita ni Jiang Chen ang panloob na sektor ng barbarian world sa pamamagitan ng gate. Ang napakakapal na barbaric chi na iyon ay maaaring maging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot, na naglalabas ng vibe ng impyerno kung saan naninirahan ang Diablo. 12 makapangyarihang tao ang bumaba, na kumakatawan sa bawat isa sa 12 pamilya. 12 elder ang lumitaw at bawat isa sa kanila ay nasa 6th grade barbaric sovereign realm. Ang kanilang cultivation realm ay walang alinlangan na nagpapahiwatig na sila ay mataas na ranggo na opisyal sa barbarian world. Wuxian, maglakas loob kang labagin ang mga patakaran at patayin ang mga kababalaghan ng aking angkan. Hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Ang elder ng Wuzi family ay agad na tumingin kay Jiang Chen pagkarating sa pinangyarihan. Isang marahas na chi wave ang agad na hamampas kay Jiang Chen. Sa kabilang panig, ang elder ng wawang family ay napuno din ng layuning pumatay. Malamang, nakita nila kung ano ang nangyari mula sa kabilang panig bago mabuksan ang portal. Nakita nilang pinatay ni Jiang Chen ang kanilang kababalaghan gamit ang kanilang sariling mga mata.
Talagang ikinagalit sila nito. Kung tutuusin, hindi naging madali ang paglinang ng isang batang barbaric sovereign. Hindi nila ito matatanggap kapag ang kanilang mga kababalaghan ay madaling pinatay ng iba. Boom! Asterisk. Kumilos din ang elder ng Wook family at tumayo sa harap ni Jiang Chen. Wu Ziying, anong ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Isang taong kasing tangkad mo ang nang-ahas na salakayin ng junior ng pamilya ko. Malakas na sabi ng elder ng Wook family. Si Jiang Chen, na nakatayo sa likod ay nginisyan. Nakikita niya na ang Barbarian World ay kapareho ng Immortal World, kung saan nagkaroon ng mga panloob na pagtatalo. Magiging mahusay na lumikha ng higit pang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng lahing Barbarian bago tunay na dumating ang sakuna. Wuxia. Nilabag ni Wuxia ang mga patakaran at pinatay ang ating mga kababalaghan. Dapat nakita mo rin. Mabangis na sabi ni Wu Ziying. Basura. Halatang sila ang unang lumabag sa mga patakaran noong sinubukan nilang patayin si Kuya Shan. Ito ay dahil sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan kaya sila ay pinatay ni Brother Shan. Marami sa atin ang makapagpapatuto niyan. Si Wukhong na iniligtas ni Jiang Chen ay tumayo at nagsabi. Oo, sila ang unang umatake kay Wuxian. Sabi ng isa pang individual. Narinig ito, mukhang ang mga lalaki mo ang unang lumabag sa rules. Nakangising sabi ni Wuxia. Sige, aatake na tayo sa Immortal World sa lalong madaling panahon. Pinakamabuting manatiling nagkakaisa pansamantala, sabi ng eksperto mula sa Wachi family. Hindi pa tapos ang usaping ito. Wuxia, ihanda mo ang sarili mo. Nagalit si Wu Ziying at pinalayo ang mga tao sa pamilya Wuzi. Pagkatapos nito, ang mga tao mula sa bawat kampo ay umalis din at bumalik sa Barbarian World. Sinundan ni Jiang Chen si Wuxia at lumipad patungo sa direksyon ng Wook family. Ang Barbarian World ay malawak, ngunit ito ay napakaliit kung ihahambing ito sa walang hanggan na Immortal World. Bukod dito, ang kapaligiran at mga mapagkukunan para sa paglilinang ay hindi isang bagay na maihahambing sa Immortal World. Hindi sila lalago kung hindi dahil sa makapangyarihang bloodline ng mga barbaro. Gayunpaman, mayroong isang bagay na dapat aminin ni Jiang Chen, ang Barbarian World ay isang mundo na angkop para sa mga barbaro. Wuxian, maganda ang ginawa mo this time. Upang makamit ang ikalawang baitang barbaric sovereign sa isang pagkakataon. Tataas din ang katayuan mo sa pamilya, sabi ni Wuxia kay Jiang Chen. Lahat ito ay salamat sa tulong ng nakatatanda. Mapakumbabang sabi ni Jiang Chen. Ang araw pagkatapos bukas ay magiging ritual na kunin ang Barbarian God bloodline mula sa santo. Sa sandaling makuha ng matandang ninuno ang bloodline, ang ating Wook family ay talagang magiging pinakamatibay na pamilya sa buong Barbarian World. Mas malakas kaysa sa iba pang 11 dakilang pamilya. Namumuno sa buong Barbarian World at umaatake sa Immortal World. Sa oras na iyon, dapat kang gumanap ng maayos at isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo. Nakangiting sabi ni Wuxia. Halatang kontento sa binata sa harapan niya. Ang pagtuturo ng nakatatanda ay susundin ng isang ito. Agad akong pupunta sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa angkan upang lubusang matuno ang nakuha ko sa desolate ancient land. Pagdating ng panahon, umaasa akong utos ni Elder na huwag akong istorbohin ng iba. Sabi ni Jiang Chen. Napakagaling. Ako na ang mag-aayos para sa iyo. Naging tanyag ka sa pagsubok na ito, maraming tao ang tiyak na hahanapin ka sa sandaling bumalik ka. Pumunta ka sa pag-iisa at ipaubaya ang lahat sa akin. Sabi ni Wuxia. Salamat, kuya. Sabi ni Jiang Chen habang nakakuyom ang kamao. Kitang-kita ang dahilan ng kanyang pagkilos. Isa, hindi siya pamilyar sa Wook family, at mas madali para sa kanya na ibigay ang sarili niya kung marami siyang makakasalubong. Mas mainam na manatili siyang mag-isa nang hindi nakikipagkita sa iba. Higit sa lahat, kailangan ni Jiang Chen na hanapin kung saan nakakulong si Zhuo Linger at ilihim siya bago magsimula ang sakripisyo ng dugo. Kung titingnan mula sa malayo, ang pamilya Wook ay parang isang sinaunang kastilyo kung saan ang hangin ay natatakpan ng makapal na ulap na madilim. Ang kapaligirang ito ay hindi angkop para sa mga tao na tirahan, kahit na ang isang immortal venerable cultivator ay makaramdam ng labis na pressure na manatili dito. Sinundan ni Jiang Chen si Wuxia sa malungkot na Wook family.
Pinili ni Jiang Chen na pumunta sa pag-iisa ayon sa kaayusan noon pa man. Ang kanyang lugar ng pag-iisa ay espesyal na inayos para sa kanya pagkatapos niyang maabot ang barbaric sovereign realm. Napakagandang balita para kay Jiang Chen dahil hindi niya mahahanap ang kanyang paraan kung hahanapin niya ang kanyang dating tirahan, at tiyak na ibibigay niya ang kanyang sarili. Pumasok si Jiang Chen sa isang maliit na seclusion na palasyo, at hindi na umalis mula noon. Sa pinakamadilim na gabi, tahimik siyang gumapang palabas ng palasyo. Sa araw, nalaman na ni Jiang Chen na komplikado ang mga gusali ng pamilya Wok. Ang lugar ay parang isang maze na may karagdagan na ang mga gusali ay konektado sa isang misteryosong porma sayon. Imposibleng hanapin si Zhuo Linger sa isang komplikadong maze. Siyempre, hindi ito problema para kay Jiang Chen. Wala siyang problema sa paghahanap ng lokasyon ni Zhuo Linger sa Great Divination Art. Inilabas ni Jiang Chen ang Great Divination Art, gayunpaman hindi pa rin niya masilip ang chi ni Zhuo Linger. Ngunit ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan, dahil si Zhuo Linger ay dapat na itinatago sa isang lihim na lokasyon. Kakaiba kung madali niyang mahuli ang kanyang chi. Ngunit hindi ito nagdudulot ng problema kahit na hindi niya mahuli ang chi ni Zhuo Linger. Ang pagiging natatangi ng Great Divination Art ay hindi isang bagay na maaaring madaig ng isang karaniwang pamamaraan. Kahit na walang chi ni Zhuo Linger bilang gabay, ramdam pa rin niya ang pangkalahatang direksyon kung saan nakakulong si Zhuo Linger. Boss. Ang Great Divination Art ay nagpadala ng buzz at mabilis na naramdaman ni Jiang Chen ang pangkalahatang direksyon ni Zhuo Linger. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang Great Void Technique at diretsyong lumipad patungo sa direksyong iyon. Nagbago siya sa isang itim na espiritu at patuloy na nagpakita sa iba't ibang lugar sa loob ng pamilya Wok. Marahil si Jiang Chen lamang ang nakalipat sa pinakamalalim na teritoryo ng pamilya Wok nang hindi nadiskubre. Sa kanyang third grade Great Sovereign Realm Cultivation Base at sa tulong ng Great Void Technique, maaari siyang pumunta saan man sa loob ng Heavens and Earth. Kahit isang 8th grade Great Sovereign ay hindi makakahabol sa kanyang trail. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Jiang Chen sa isang itim na plaza na matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng pamilya Wok. Sa plaza, isang higanteng itim na altar ang itinayo. Ang altar ng sakripisyo ay napuno ng barbaric na lasa. Ang mga komplikadong rune ay inukit sa altar na may isang higanteng krus sa itaas at isang larawan ng mabangis na barbarian na Diyos ay makikita na nakasabit sa ibabaw ng krus. Ang isang tao ay maaaring makaramdam ng napakalaking presyon na nagmumula sa pinakamalalim na lugar kung ang isa ay tatayo sa ilalim ng altar. Ang panggigipit na iyon ay magiging sanhi pa ng panginginig ng kaluluwa. Dapat nasa altar si Linger. Inisip ni Jiang Chen ang eksaktong lokasyon ng Zhuo Linger, ngunit hindi maiwasan ng kanyang noo na sumimangot dahil napakahirap para sa kanya na iligtas si Zhuo Linger mula sa loob ng altar. Naramdaman ni Jiang Chen ang isang malakas na selyo na inilagay ng isang 9th grade barbaric sovereign sa labas ng altar. Kalimutan ang tungkol sa pagdaan sa selyo, kung hahawakan man lang ito ng isa, agad na aabisuhan ang 9th grade barbaric sovereign. Sa oras na iyon, lalo pa ang pagliligtas kay Zhuo Linger, isang himala para sa kanya kung makakatakas siya kasama ang kanyang buhay. Ngunit kailangang iligtas si Zhuo Linger. Bukod dito, ito ang pinakamagandang sandali para iligtas siya ni Jiang Chen. Imposibleng gawain para sa kanya na ilayo siya sa old ancestor ng Wok family kung hihintayin niyang magsimula ang dugo bukas, kahit na sa tulong ng Gold Feather Fan ay hindi pa rin siya magtatagumpay. Ang Gold Feather Fan ay maaari lamang magpakawala ng isang pag-atake ng Golden Sovereign. Kahit na ang pag-ataking ito ay makapinsala sa isang 9th grade Barbaric Sovereign, masasaktan lang siya nito, imposibleng patayin siya. Sa oras na iyon, si Jiang Chen ay nasa isang mapanganib na lugar, kinubkob mula sa lahat ng direksyon ng mga eksperto ng pamilya Wok. Sa sandaling iyon, ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay ang tumakas sa pamamagitan ng Great Void Technique, ngunit ang kapalaran ni Zhuo Linger ay pareho pa rin. Ancestral Dragon Pagoda. Ikaw lang ang maaasahan ko ngayon. Ang mag-aaral ni Jiang Chen ay lumiwanag sa kaningningan. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa sa Ancestral Dragon Pagoda. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay umabot na sa ika-66 na palapag, at ngayon ay ibang-iba na sa nakaraan.
Ginamit ni Jiang Chen ang Ancestral Dragon Pagoda para agawin ang Regenerative Lotus. Ngayong lumakas na ang pagoda, naniwala siyang magagamit niya ito para makapasok sa altar ng walang problema. Naglaho ang katawan ni Jiang Chen at pumasok sa Ancestral Dragon Pagoda. Ang incorporeal na pagoda ay tulad ng isang maliit na butil ng alikabok sa loob ng kawalan, umaaligid sa kalooban ng walang nakakapansin nito. Ang tanging panghihinayang ay ang bilis ng pagoda, parang gumagalaw na may malaking bundok sa kanyang likuran. Mabilis na lumapit ang pagoda malapit sa altar at si Jiang Chen ay nababalisa. Ito ay pagkatapos ng lahat ng selyo na inilagay ng isang 9th grade barbaric sovereign, hindi talaga siya sigurado kung ang pagoda ay ligtas na makakadaan dito ng walang detection. Kung hindi, magiging wala na ang lahat. Pusta tayo. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, ang kailangan niya ay sumugal. Para iligtas si Zuolinger, ito lang ang pagkakataon na mayroon siya. Guiz. Asterisk. Walang nangyari nang hawakan ng pagoda ang selyo at dumiretso siya dito. Siya ay nagpakita sa panloob na espasyo ng altar sa susunod na sandali. Ito ay malinaw na nahuli kay Jiang Chen na hindi nakabantay. Ngunit hindi ito naging hadlang sa saya sa kanyang puso. Kasabay nito, naunawaan niya na ang Ancestral Dragon Pagoda ay sapat na ngayon upang dumaan sa anumang bagay. Kahit na ang selyo ng isang 9th grade barbaric sovereign ay hindi naging problema. Mukhang nag-alala ako ng sobra. Nagtataka ako kung ano ang hitsura ng ika-79 na palapag ng Ancestral Dragon Pagoda. Inaasahan ko ito. Masaya si Jiang Chen, gayunpaman ang pakiramdam ng pag-asa sa pagkumpleto ng Ancestral Dragon Pagoda ay higit na malaki. Sa panloob na espasyo ng altar ng paghahain, makikita ang isang pabilog na bilangguan. Ang bilangguan ay konektado sa tuktok ng altar ng paghahain. Sa sandaling ito, si Zuolinger ay nakaupo sa loob ng bilangguan na nakapikit ang dalawang mata, ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng kawalang interes, hindi siya natatakot gaya ng nararapat. Ngunit dahil dito ay mas nasaktan si Jiang Chen. Ang Zuolinger na hindi marunong matakot ay nangangahulugan na marami siyang pinagdaanan sa barbarian world. Ang mga karanasang ito ay nagpabago sa disposisyon ni Zuolinger, at ang proseso ay tiyak na naging kakilakilabot. Naglaho ang katawan ni Jiang Chen at tumalon palabas ng Ancestral Dragon Pagoda. Pagkatapos ay sinabi niya ng tahimik, "Linger." Ang pagtawag na ito ay naging sanhi ng matinding panginginig ng katawan ni Zuolinger. Pinuksan niya ang dalawang mata niya sa isang iglap. Siya ay nahulog sa walang katapusang pagkabigla nang makita niya si Jiang Chen na nagpapakita sa harap ng kanyang mga mata. "Kuya." Si Zuolinger ay bumangon at humiga sa braso ni Jiang Chen habang ang kanyang mga luha ay umaagos na parang ulan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na kagalakan, isang sinag ng liwanag na sumisikat sa walang katapusang hukay ng kawalan ng pag-asa. Si Zuolinger ay hindi mabilang na pinangarap na siya ay lumitaw sa kanyang harapan sa kanyang mga huling sandali. Ngunit ito ay isang panaginip lamang sa huli, at alam niyang isa lamang itong labis na pag-asa para sa kanya. Dahil kahit na talagang dumating si Jiang Chen para sa kanya, hindi niya mababago ang isang bagay, lalo pa ang iligtas siya. Gayunpaman, hinahangad pa rin niya ito. Ngayon, ang panaginip na inaasahan niya ay nangyari sa kanyang harapan ng walang anumang indikasyon. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin kahit na ang disposisyon ni Zuolinger ay dumaan na sa napakalaking pagbabago. "Kuya, paano mo nahanap ang daan dito?" Ang labas ng altar ay tinatakan ng isang 9th grade barbarian sovereign. "Paano ka nakapasok?" Maliban sa pagkagulat, hindi napigilan ni Zuolinger na magtanong sa gulat. "Naisip ko na maaaring nakarating ka na sa Great Sovereign Realm at nag-aalala ako sa iyong kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa Desolate Ancient Land. Nagkataon, na-encounter ko ang barbarian race na may trial doon. Pinatay ko ang Wuxia ng Wuk family, binago ko ang sarili ko sa kanyang hitsura at pumasok sa Wuk family. Siyempre, may sarili akong paraan para makapasok sa altar na ito." Ngumiti si Jiang Chen. Pumalik na siya ngayon sa kanyang orihinal na anyo, kaya agad siyang makilala ni Zuolinger. "Pero kuya, masyadong delikado dito. Mas mabuting umalis ka dito mag-isa. Aabutin mo ang buhay mo kung ililigtas mo ako." Umalis si Zuolinger sa yakap ni Jiang Chen at seryosong sinabi.
Masaya na siya dahil pumunta si Jiang Chen sa Wok family para iligtas siya sa kabila ng panganib. Dahil dito, napuno siya ng kaligayahan. Mamatay man siya bukas sa altar, lubos na ang pasasalamat niya. Silly girl, anong sabi mo? Makinig ka sa akin, magtatago ka sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda at aalis tayo sa lugar na ito, sabi ni Jiang Chen. Hindi, kapag umalis ako sa altar, mararamdaman agad ito ng matandang ninuno ng pamilya Wok. Ang buong pamilya Wok ay nasa isang tagong espasyo. Sa iyong lakas ng 3rd grade Great Sovereign, imposibleng makatakas. Umiling si Zhuo Linger. Nang marinig ni Jiang Chen ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Jiang Chen ang pagkunot ng kanyang noo. Sa kasalukuyang sitwasyon, tila isang imposibleng misyon na ilayo si Zhuo Linger ng palihim. Gaya ng sinabi niya, kapag umalis siya sa altar, mapapansin agad ng buong Wok family ang kanyang pagkawala. Sa bilis ng pagtugon ng pamilya Wok, hindi sila makakatakas sa kabila ng tulong ng Ancestral Dragon Pagoda at Great Void Technique. Kuya, sa tingin ko mas mabuti kung umalis ka na lang. Hindi ka na muling may lalagay ni Linger sa kapahamakan, sabi ni Zhuo Linger. Bata, anong klaseng tao sa tingin mo ang kuya mo? Ako, si Jiang Chen, ay nakagawa ng napakaraming masasamang bagay sa aking buhay, ngunit nagawa ko pa ring manatiling buhay hanggang ngayon. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang gustong pumatay sa akin, ngunit ilan sa kanila ang nagtagumpay. Sundin mo lang ang mga tagubilin ko at ako na ang bahala sa iba. Magkakaroon ako ng sarili kong paraan para lisanin ang barbarian world. Dapat mong malaman na ang iyong kuya ay hindi kailanman gumagawa ng mga bagay na hindi niya tiyak. Sabi ni Jiang Chen at binuksan ang gate ng Ancestral Dragon Pagoda. Sa totoo lang, wala talaga siyang tiwala sa pagkakataong ito. Gayunpaman, minsan kailangan niyang gawin ito kahit na hindi siya sigurado. Kung walang ginagawa, hindi ka magkakaroon ng anumang pagkakataon. Ngunit kung sinubukan mo, maaari kang makakuha ng pagkakataong mabuhay. Bukod dito, dahil nakarating na si Jiang Chen dito, walang paraan para umalis siya nang hindi kasama si Zhuo Linger. Kuya, tumingin si Zhuo Linger sa mukha ni Jiang Chen na puno ng determinasyon. Ang kanyang puso ay walang katapusang init. Halika, magtiwala ka sa akin. Ngumiti si Jiang Chen. Tumango si Zhuo Linger, at pagkatapos ay pumasok sa Ancestral Dragon Pagoda. Siyempre, nagtiwala siya kay Jiang Chen. Kung mayroong isang tao na tunay niyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay at ipinagkatiwala ang kanyang buhay, ang taong iyon ay tiyak na si Jiang Chen. Gaya ng sinabi ni Jiang Chen, napakaraming milagro ang kanyang nilikha sa kanyang buhay. Noon pa man ay napakaraming tao ang gustong pumatay sa kanya, ngunit nanatili pa rin siyang buhay sa huli. Nang pumasok si Zhuo Linger sa Ancestral Dragon Pagoda, ang isang hindi mapapantayang kahangahangang paraan ay agad na bumulwak mula sa panloob na sektor ng pamilya Wok. Maya-maya, may mga itim na alon na umaagos, na naging matandang lalaki na may hawak na saklay. Ang kanyang cultivation realm ay napakalakas. Ito ay halos nasa pinakamataas na antas. Pinaha ng malalaking itim na hangin ang buong kalangitan ng pamilya Wok. Nakakakilabot. Matandang ninuno, ano ang nangyayari? Ang pinuno ng pamilya Wok, si Wok Manjun, ay lumitaw. Ang pagdating ng matandang ninuno ay halos ikinalulungkot ng buong pamilya Wok. Ang lahat ng malalakas na figure ng pamilya ay lumipad mula sa iba't ibang direksyon. Dahil malapit na ang paghahain ng dugo, ang bagay na maaaring makaakit sa matandang ninuno ay hindi dapat isang maliit na bagay. May pumasok sa altar at nagbabalak na kunin ang mga santo. Aisil ang buong Wok family ngayon. Sabi ng matandang ninuno na si Wok sa sobrang malamig na tono. Ang amoy na iniwan niya kay Zhuo Linger ay nawala na 1 minuto ang nakalipas at tuluyan na itong nabura. This made him very shocked kaya naman lumabas agad siya. Sa sandaling natapos ni Old Ancestor Wok ang kanyang mga salita, isang gintong liwanag ang sumibol mula sa altar. Ang gininto ang liwanag ay napakasilaw at naglalaman ng walang katapusang lakas na maaaring sirain ang anuman. Nawasak ang buong altar dahil sa banggaan ng gintong liwanag. Ang tagal. Ang malaking altar ay naging mga guho na may itim na usok na umuusok. Ang gininto ang liwanag ay nag-transform sa isang madugong Dragonman.
Alam ni Jiang Chen na sa sandaling pumasok si Zhuo Linger sa Ancestral Dragon Pagoda, mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung ito ang kaso, hindi na niya kailangan pang magtago. Dahil nailigtas na niya si Zhuo Linger, ang susunod na kailangan niyang gawin ay maghanap ng mga paraan para iwan ang Wook family. Ito ay isang tao mula sa Immortal World. Paano niya nagawang makalusot sa aming pamilya? Damn the human race. Sinira niya ang ating simbolikong altar. Damn it. Damn it. Patayin siya. Nasa kamay niya ang santo. Sa isang iglap, kinubkob ng maraming eksperto si Jiang Chen mula sa bawat direksyon. Ang bawat tao'y napuno ng matayog na hangarin sa pagpatay, nakatingin kay Jiang Chen na may galit. Ang altar ay matagal nang umiral sa Wook family, at halos ito ang representasyon ng pamilya. Hawak ng altar ang kanilang paniniwala. Bigla na lang, isang party crasher ang Sum-Iris sa altar. Iyon ay parang nasisira ang kanilang paniniwala. Paano nila natitiis ang gayong suntok? Ang matandang ninuno na sina Wook at Wook Manjun ay nakatutok kay Jiang Chen. Napuno ng gulat ang kanilang mga mata dahil hindi nila alam kung paano nakalusot ang taong ito mula sa Immortal World sa kanilang pamilya. Ang kanyang hininga ay ganap na iba sa hininga ng barbarian race. Imposibleng itago niya ang sarili niya. Dapat ay nakilala na nila agad siya sa sandaling pumasok siya sa barbarian world. Ang mas ikinagulat ni Old Ancestor Wook ay kung paanong hindi niya napansin ang lalaking ito na pumasok sa loob ng altar. Kahit na siya bilang matandang ninuno ay hindi ito napagtanto. Kahit na siya ay isang 9th grade barbarian sovereign, wala siyang ideya kung paano nagawa ng lalaking ito. Damn human! Papatayin kita! Agad na kumilos ang isang 4th grade barbarian sovereign. Ang kanyang kamay ay may hawak na itim na barbarian blade, agad na umaakay patungo kay Jiang Chen. Ang hampas ng talim ay lumikha ng itim na apoy, na pinutol sa kalahati ang walang laman. Ang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ay kumalat kay Jiang Chen. Humph! Ngumuso si Jiang Chen habang sinasampal niya ang isang napakalaking kuko ng dugong dragon, na parang bumagsak ang isang malaking duguan na bundok. Ang 4th grade barbarian sovereign ay tumili at nadurog ng claw on the spot. Pinuksan ang Ancestral Dragon Pagoda at naabsorb ang 4th grade barbarian sovereign, na walang iniwang latak. Ang 4th grade barbarian sovereign ay direktang nagbigay kay Jiang Chen ng 5,000 marka ng dragon. Umawang ang kanyang bibig sa isang pag-irap. Ang mga taong ito ay talagang mga pataba sa kanya para sa kanyang pagsulong. Nai-imagine na niya ang sandali na maging sila ang kanyang alaga nang dumating ang sakuna. Halos hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw na iyon. Ano? Isang ika-4 na baitang barbarian sovereign ang napatay isang segundo lamang matapos siyang lumitaw. Nang makita ang mga nangyari, lahat ng mga master ng Wook family ay nasa isang estado ng matinding pagkabigla. Nagbago din ang ekspresyon ng kanilang mga mata habang nakatingin kay Jiang Chen. Sa loob ng mahabang panahon, ang lahing barbarian ay palaging nangunguna kapag nakikipaglaban sa mga tao ng Immortal World. Kung sila ay nasa parehong grado, ang barbarian race ay palaging mananalo laban sa kalaban. Gayunpaman, ang 4th grade barbarian sovereign ay pinatay lang ng isang 3rd grade great sovereign. Ito ay ganap na hindi maisip nang hindi nasaksihan ito ng sariling mga mata. Bukod dito, mararamdaman ng lahat ang malakas na espiritual na pressure na lumalabas mula kay Jiang Chen. Ang chi ng purong yang na pinakawalan ni Jiang Chen ay nagpasindak sa kanila. Tila nakatagpo sila ng kanilang likas na kaaway. Tao, saan mo dinala ang aming santo? Tumingin si Old Ancestor Wook kay Jiang Chen at nagtanong. Bago patayin si Jiang Chen, kailangan niyang alamin kung nasaan ang Saintes ngayon. Si Zhuo Linger ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon. Pinaalis ko na siya sa Wook family. Huwag ka nang umasang hahanapin pa si Saintes. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Nililigawan mo si kamatayan. Isang 6th grade barbarian sovereign ang kumilos, sumugod sa harap ni Jiang Chen sa isang kisap mata. Nagcast siya ng malawak na hanay ng mga itim na bitag, sinusubukang ikulong si Jiang Chen. Humph! Ngumuso si Jiang Chen, pagkatapos ay agad niyang kinuha ang Heavenly Dragon Sword, at nagpadala ng isang sword strike. Kaagad, ang kakilakilabot na espadang chi ay naging isang sword web na Sum-Iris sa lahat ng mga pag-atake mula sa 6th grade barbarian sovereign.
Nilamon pa ng sword web ang kalaban. Higit sa lahat, ang sword web ni Jiang Chen ay nagdadala ng walang hanggan na furry wave, na nagdulot ng hindi mabata na presyon sa barbaric na soberanya. Damn it! Paano magiging malakas ang lalaking ito? Ang apoy na ito ay eksaktong aking kaaway. Kalahati lang ng lakas ko ang maipapakita ko sa harap niya. Bumagsak ang mukha ng 6th grade barbarian sovereign. Bago gumawa ng anumang aksyon, nagkaroon siya ng buong kumpiyansa dahil ang kanyang cultivation realm ay 3 grado na mas mataas kumpara kay Jiang Chen. Isang piraso lang ng cake para sa kanya ang pagtanggal ng isang 3rd grade rate sovereign. Gayunpaman, sa sandaling nakipag-away siya kay Jiang Chen, napagtanto niya kung gaano kasaya ang kanyang kumpiyansa. Isang pag-atake lamang mula sa espada ni Jiang Chen ang nagparamdam sa kanya ng kamatayan. Pumunta ka sa impyerno. Ang sapot ng espada ay napunit ng husto. Kahit isang 6th grade barbarian sovereign ay hindi nakayanan ang malakas na welga ni Jiang Chen at napunit sa mismong lugar. Huhu! Ang gintong hangin ay umaalulong at ito ay ang lakas ng paglamon. Ang 6th grade barbarian sovereign ay agad na kinain ng ancestral dragon pagoda sa sandaling siya ay namatay. Hulong! Hindi maikakailang malaki ang contribusyong hatid ng 6th grade barbarian sovereign. Tinulungan nito ang ancestral dragon pagoda na mapawi ang ika-67 palapag nito. Kasabay nito, nakakuha si Jiang Chen ng isa pang 10,000 bagong marka ng dragon sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas nakakatakot kaysa dati. Nakita ng mga eksperto ng Wook family ang agarang pagbabago ni Jiang Chen. Naglakas loob silang huwag pabayaan ito. Nagulat silang lahat at naging berde ang mukha. Nakikita nila na ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan ay hindi ordinaryong tao, napakapangit. Mayroon pa siyang isang bagay na maaaring makapagpigil sa kanila. Siya talaga ang pinakamalaking banta ng barbarian race. Ang banta na ito ay mas malakas kumpara sa Golden Clan. Ang bloodline ng Golden Clan ay maaari ring pigilan ang barbarian race, gayunpaman, ang Golden Clan ay hindi kailanman maaaring alisin ang sinuman mula sa barbarian race na 3 grado na mas mataas kaysa sa kanila. Ang Golden Clan ay hindi makakagawa ng isang bagay tulad ng ginawa ni Jiang Chen kanina. Bukod dito, maaari niyang alisin ang isang tao na isang dakilang soberano. Matandang ninuno, dapat nating alisin ang taong ito. Hindi lang niya tayo mapipigilan, naaabsorb pa niya ang ating espiritual na chi para palakasin ang sarili. Sa tuwing pinapatay niya ang isa sa amin, nagiging mas malakas siya. Sa ganitong kahulugan, pinahihintulutan namin siyang lumaki ang kanyang sarili, at ang lahing barbarian ay mamamatay sa kanyang kamay sa huli. Sabi ni Wook Manjun sa sobrang seryosong tono. Sa wakas ay nakilala niya si Jiang Chen. Pumalik sa desolate ancient land, maaari niyang patayin si Jiang Chen kung hindi siya pinagbantaan ni Zuolinger sa kanyang kamatayan. Matingkad na naalala ni Wook Manjo na si Jiang Chen ay isang hindi gaanong mahalagang immortal venerable noong una niya ito. Hindi pa masyadong matagal ang nakalipas, ngunit ngayon ay sumulong na siya sa 3rd grade rate sovereign realm. Ang bilis ng kanyang pagsulong ay talagang nakakagulat. Sa pagtingin kay Jiang Chen ngayon, si Wook Manjun ay nagsimulang makaramdam ng panghihinayang na pinakawalan siya noong araw na iyon. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Jiang Chen ay dumating na ngayon sa barbarian world ng mag-isa, para maalis na nila siya ngayon, na walang iwanan na problema sa hinaharap. Hayaan mo akong pigilan siya. Bago siya patayin, kailangan muna nating hanapin ang santo. Malamig na sabi ni Old Ancestor Wook. Hindi siya tanga, na-realize niya kung gaano ka-mystica ang Dragonman na ito. Hindi niya maaaring hayaang umalis ang isang tulad ni Jiang Chen nang walang binabayarang halaga. Kung nagawa ni Jiang Chen na tumakas mula sa Wook family ngayon, siya ay magiging isang bangungot sa barbarian race sa darating na sakuna. Hong! Isang napakalakas na airwave ang lumabas mula sa katawan ni Old Ancestor Wook. Ito ay tulad ng isang malakas na tubig baha patungo sa Jiang Chen baliw. Kung ang mga airwave na iyon ay nagawang bumagsak kay Jiang Chen, mamamatay siya kaagad o masugatan ng husto. Kapag siya ay nakulong sa mga airwaves, siya ay nasa ganap na kontrol ng Old Ancestor Wook. Kung ganito talaga, imposibleng makatakas siya. Naging nakakasilaw ang mag-aaral ni Jiang Chen, hindi siya nang ahas na harapin ang isang 9th grade barbarian sovereign ng harapan sa kabila ng kanyang pagtitiwala. Sa sandaling ito,
Agad niyang pinalayas ang pinakamataas na antas ng Great Void Technique, sinusubukang tumakas mula sa Wook family. Alam ni Jiang Chen na hindi na niya sila maaabala pagkatapos na patayin ang dalawang barbarian sovereigns. Walang makukuhang benepisyo kung patuloy niyang guguluhin ang pamilya. Ang pinakakagyat na bagay na dapat niyang gawin ngayon ay ilabas si Zhuo Linger at tumakas. Mabilis ka, pero huwag mong isipin na tumakas sa Wook family. Sa iyong panaginip, panipid. Ang ekspresyon ng mukha ng matandang ninuno ay walang pakialam at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay napakataas. Kinuha niya ang saklay sa kanyang kamay at itinuro ito kay Jiang Chen. Agad na lumabas ang isang itim na ningning. Ang itim na ningning na iyon ay parang pinakamasamang bagay sa langit at lupa. Ang buong kawalan ay nakulong at ang mundo ay nagyelo. Ang itim na ningning ay nakatutok kay Jiang Chen, walang iniwang lugar para makatakas si Jiang Chen. Isang malakas na pakiramdam ng panganib ang lumabas sa kaibuturan ng puso ni Jiang Chen. Sa ilalim ng pagkakakulong ng itim na ningning, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay wala sa kanyang kontrol. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang naramdaman ang ganitong uri ng banta ng kamatayan. Masyadong nakakatakot ang isang dakilang soberano ng ika-9 na baitang. Siya ay hindi maihahambing sa isang dakilang soberano sa ika-8 baitang dahil siya ang pinakakakilakilabot sa ilalim ng langit at lupa. Anumang strike mula sa isang 9th grade Great Sovereign ay maaaring sirain ang lahat. Golden Feather Fan, nasa iyo ang lahat. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang braso at ang malaking Golden Feather Fan ay lumitaw sa isang iglap. Ito ay lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Ang Golden Feather Fan ang tanging pag-asa niya ngayon. Malinaw niyang alam na isang pagkakataon lang ang mayroon siya at iyon ang buong strike ng Golden Sovereign na selyado sa loob ng Golden Feather Fan. Kinailangan niyang umasa sa buong welga na ito upang talunin ang Old Ancestor Wook at makalaya mula sa pagkakakulong. Pagkatapos ay tatakas siya gamit ang kanyang Great Void Technique. Ang Golden Feather Fan ang pinagmulan ng kasalukuyang pagtitiwala ni Jiang Chen. Naniniwala siya na ang welga ng Golden Sovereign ay talagang hindi isang bagay na madaling makayanan ni Old Ancestor Wook. Huhu! Ang laki ng malaking Golden Feather Fan ay humigit kumulang daan-daang zang. Sa sandaling lumitaw ang malaking ventilador, nagbigay ito ng walang katapusang ginintoang kinang at apoy, na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa itaas ng pamilya Wook. Damn it! Ang Golden Feather Fan. Bakit muling lumitaw ang fan na ito sa mundong ito? Nakatingin sa Golden Feather Fan, hindi napigil ang mapabulalas ni Old Ancestor Wook. Masyado siyang pamilyar sa kayamanang ito dahil nasaksihan niya ang lakas nito sa nakaraang sakuna. Ang ekspresyon ng karamihan sa mga tao ng Wook family ay lubhang nagbago, kabilang ang Old Ancestor Wook. Kahit na ang mga hindi pa nakakita ng Gold Feather Fan ay narinig man lang ang tungkol sa alamat nito. Natatakot sila sa tagahanga mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, dahil ang kanilang walang katulad na matandang ninuno ay pinatay ng mismong tagahanga noong nakaraan. Ito ang bane ng buong barbarian race. Isang peklat na hindi gustong pag-usapan ng mga barbaro. Ngunit ngayon, muling lumitaw ang Gold Feather Fan, na nagdulot sa kanila ng matinding psikolohikal na pinsala. Gayunpaman, gamaan ang pakiramdam ni Ancestor Wook sa katotohanan na hindi Golden Sovereign ang humawak sa Gold Feather Fan ang naghasik ng lagim sa puso ng kanyang mga tao, ngunit isang medyo makapangyarihang bata lamang. Kaya naman, nagpasya si Ancestor Wook na kailangan niyang patayin ang Dragonman ngayon anuman ang mangyari, pagkatapos ay lubusang sirain ang Gold Feather Fan at alisin ang banta na ito sa kanyang mga tao. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang Mar-Angel na figure. Ang mailap na figurang iyon ay nakatayo sa ilalim ng Gold Feather Fan na parang ito ay isang walang kapantay na Diyos ng digmaan. Ang kahangahangang aura na pinakawalan ng figure ay kaysa ng langit at lupa. Golden Soberano. Malakas na sigaw ni Ancestor Wook, muntik na siyang mapatalon. Parang sinakal ng kung sino ang lalamunan niya nang makita niya ang biglang pagsulpot ng figurang iyon. Namatay si Golden Sovereign sa huling sakuna, tama ba? Paano siya nandito ngayon? Laking gulat din ni Wook Manjun, biglang napuno ng takot ang kanyang mga mata nang makita ang figure ng Golden Sovereign. Ito ay isang alamat ng isang henerasyon. Ang pangalan ng Golden Sovereign ay kasing lakas ng dati.
Ngunit, muling lumitaw sa harap ng kanilang mga mata ang lalaking dapat ay mawala sa mga kwento ng nakaraan, na labis na ikinagulat nila. Ang Immortal World ay walang katulad na masagana sa nakaraan, kung saan ipinanganak ang mga tao tulad ng Golden Sovereign, King Zuxian, Sovereign Zhang Xian, Void Sovereign at marami pang iba. Gayunpaman, sa edad na iyon ng mga barbaro ay mayroon ding kanilang mga eksperto, sapat na upang karibal kay Haring Zuxian. Ngunit lahat ng walang kapantay na bayaning iyon ay naglaho pagkatapos ng sakuna na iyon. Hindi. Iyan ay isang banal na kahulugan lamang na naiwan ng Golden Sovereign. Mabilis na nakita ito ni Ancestor Wook at nakahinga ng maluwag. Kaagad niyang ipatawag ang lahat ng 9th grade Barbaric Sovereigns dito at lalaban kung darating ang totoong Golden Sovereign. Divine sense lang. Gaano ito kalakas? Punong-puno ng langit ang layunin ng pagpatay ni Ancestor Wook, itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay at hinampas ito sa gold feather fan at sa imahe ng Golden Sovereign. Pitik. Asterisk. Agad na nabasag ang kawalan mula sa welga na iyon. Ang buong mundo ay nasa bingit ng pagguho. Ang isang malakas na pag-atake mula sa isang 9th grade Barbaric Sovereign ay sapat na upang sirain ang isang mundo. Ang buong pamilya Wook ay naglaho kung hindi dahil sa larangan ng digmaan na nilikha ni Ancestor Wook. Inangat ni Golden Sovereign ang kanyang mga mata nang lumapit sa kanya ang malakas na pag-atake. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nakakapasong mainit na araw na may kumikinang na multo ng Golden Crow Divine Bird. Pak. Asterisk. Itinaas ni Golden Sovereign ang kanyang malaking kamay at kinuha ang gold feather fan. Sa sandaling ito, ang banal na ibon na nakaukit sa gold feather fan ay nabuhay, kung saan ito umungol at umikot sa paligid ng kawalan. Pagbangga. Ang gold feather fan ay naglabas ng pinakamalakas nitong aura sa mga kamay ng Golden Sovereign. Pagkatapos ay lumingon ito patungo sa tungkod ni Ancestor Wook. Dagandom. Nagbago ang kulay ng langit at lupa. Ang walang laman ay ganap na gumuho at ang natitirang enerhiya mula sa sagupaan ay kumalat mula sa loob, na sinira ang maraming gusali ng Wook family. Mayroong kahit ilang miyembro ng pamilya na nasunog sa kawalan dahil sa hindi pag-iwas sa mga lakas na iyon. Hot damn! Ngumisi si Jiang Chen. Talagang naranasan na niya ngayon ang pag-atake ng isang dakilang soberano ng ika-9 na baitang. Ang mapangwasak na enerhiyang iyon na maaaring sirain ang langit at lupa ay imposibleng kontrolin. Boom boom boom. Mapatatag lamang ni Ancestor Wook ang kanyang figure matapos mapilitan na umatras ng isang dosenang hakbang mula sa pag-atake ng Golden Sovereign. Ang kanyang ekspresyon ay naging maputlang puti at siya ay umubo ng isang subo ng dugo. Nanginginig ng husto ang kamay na nakahawak sa kanyang tungkod. Samantalang sa kabilang panig, ang figure ng Golden Sovereign ay unti-unting naglaho matapos ilabas ang malakas na pag-ataking iyon. Ito ang huling maningning na sinag ng liwanag na naiwan ng Golden Sovereign sa langit at lupang ito. Mula ngayon, wala nang makakakitang muli ng Golden Sovereign. Medyo emosyonal si Jiang Chen mula rito. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gugulin ito upang madagdagan ang pagkakataong mailigtas si Zhuo Linger. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, magkakaroon siya ng maliit na pagkakataong mabuhay. Heto na, mabilis ang reaksyon ni Jiang Chen at mabilis niyang hinawakan ang gold feather fan at pinakawalan ng buong kapangyarihan ng Great Void Technique, na wala sa isang kisap mata. Ang pag-atake ng Golden Sovereign ay napunit ang blockade na nilikha ni Ancestor Wook at ito ang tanging pagkakataon ni Jiang Chen na tumakas. Si Jiang Chen ay hindi at nang ahas na huwag ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Walang mas mahalaga kaysa sa pagtakas sa kanyang buhay sa sandaling ito. Hunt him down. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sigaw ni Ancestor Wook. Oo, lumakas ang aura ni Wook Manjun at siya ang unang humabol, kasama ang maraming iba pang eksperto sa Wook family na sumusunod sa likuran niya. Napagtanto nila na isang beses lang makakaatake ang Golden Sovereign, at kailangang pigilan ang Draconian. Ang panganib na maaaring idulot niya ay magiging napakalaki kung siya ay makakatakas. Samantala, si Ancestor Wook ay naglabas ng isang itim na anting-anting at itinapon ito sa kawalan, hangin, ulan, kulog, kidlat. 4 na pamilya. Mabilis na pumunta sa desolate ancient land at tugisin ang lalaki mula sa Immortal World.
Ang pamilya Wook ay may mabuting pakikitungo sa iba pang apat na pamilya, hangin, ulan, kulog at kidlat. Ngayong nasugatan siya ng Golden Sovereign, mas mabuting tawagan ang iba pang apat na ninuno para ituloy ang bata. Ipinakita lamang nito kung gaano kaseryoso si Ancestor Wook kapag kaharap si Jiang Chen. Ito ay dahil din sa katotohanan na ang mga aksyon ni Jiang Chen ay masyadong mahiwaga. Bilang karagdagan sa Gold Feather Fan, wala siyang pagpipilian kundi maging seryoso tungkol dito. Ang pinakamahalaga, si Zhuo Linger ay kinuha ni Jiang Chen. Ang kasaganaan ng mga barbaro ay nagsinungaling sa linya ng dugo ng barbarian na Diyos at dapat nilang ibalik ito. Maaalis ng mga barbaro ang Immortal World sa tulong ng bloodline na iyon. Ngunit lahat ng mga bagay na ginawa nila ay mawawala sa basura kung ang bloodline ay nawala. Ruar. Apat na napakalakas na kiss ang lumitaw mula sa apat na magkakaibang lokasyon matapos ipadala ni Ancestor Wook ang kanyang summon, at lumipat patungo sa Desolate Ancient Land ng napakabilis. Apat na matandang ninuno. Apat na 9th grade barbaric sovereigns. Alam ni Ancestor Wook na sinusubukan ni Jiang Chen na umatras pabalik sa Immortal World, at kailangan muna niyang dumaan sa Desolate Ancient Land. Ngayon, ang kailangan nilang gawin ay pigilan si Jiang Chen sa kanyang landas sa Desolate Ancient Land bago siya tumakbo pabalik sa Immortal World. Samantala, muling inayos ni Ancestor Wook ang kanyang kalagayan at nagbigay din ng pagtugis. Katulad ng nahulaan ni Ancestor Wook, ang kasalukuyang Jiang Chen ay umaasa sa Great Void Technique upang tumakbo sa Desolate Ancient Land nang hindi lumilingon, sinusubukan ang kanyang makakaya na ibalik ang Immortal World. Sa walang humpay na humahabol sa kanya, si Jiang Chen ay may premonition na ang sakuna ay talagang darating pagkatapos ng lahat ng kaguluhang ginawa niya sa Wook family. Anak, saan ka tumatakbo? Si Wook Manjun ang pinakamabilis, at naabutan niya si Jiang Chen nang wala sa oras. Isa siyang pinakamataas na 8th grade barbaric sovereign at isang hakbang lang ang layo mula sa 9th grade. Bilang patriarch ng Wook family, si Wook Manjun ay walang alinlangan na nakakatakot. Higit pa rito, agad na naabutan ni Wook Manjun si Jiang Chen pagkatapos niyang tumakas mula sa eksena. Walang katulad na barbaric devil. Ang hangarin ng pagpatay ni Wook Manjun ay naging haligi sa kalangitan, na agad na naglabas ng mapangwasak na pag-atake. Ang Barbaric Devil ay agad na naging 100 zang ang taas, nagtataglay ito ng nakakatakot na ekspresyon at nakalok sa chi ni Jiang Chen. Pagkatapos ay agresibo nitong inatake si Jiang Chen. Fuck! Hindi mapigilan ni Jiang Chen na magmura. Ang Golden Feather Fan ay nagpakawala ng walang tigil na kulay at tumangay patungo sa Barbaric Devil. Ang makapangyarihang Golden Feather Fan ang pinakamalaking bane ng mga barbaro. Ngunit hindi mailabas ni Jiang Chen ang buong potensyal nito sa kanyang kasalukuyang lakas. Maaari lamang niyang labanan ang isang average na 7th o 8th grade barbaric sovereign sa pamamagitan ng pag-asa sa Golden Feather Fan. Namutla si Jiang Chen sa paghahambing pagdating sa pinakamataas na 8th grade barbaric sovereign tulad ni Wook Manjun. Gayunpaman, malinaw na ayaw ni Jiang Chen na manatili pa rito. Dahil pakiramdam niya ay may mga 9th grade barbaric sovereign na mainit sa kanyang buntot. Magiging kapahamakan para sa kanya kung siya ay nahuli ng isang 9th grade barbaric sovereign. Dagandom. Ang gininto ang liwanag na pinakawalan ng Golden Feather Fan ay makabuluhang nagpapahina sa lakas ng Barbaric Devil. Dagdag pa, ang Heavenly Dragon Battle Armor ay lumitaw sa katawan ni Jiang Chen sa sandaling kinuha niya ang Golden Feather Fan. Dagandom. Ang pag-atake ng Barbaric Devil ay tumama sa armor ng dragon. Gayunpaman, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng baluti ay walang problema sa pagkuha sa malakas na welga ng Barbaric Devil. Sinamantala rin ni Jiang Chen ang pagkakataong ito para makaiwas sa lakas ng pag-atake. Sa katunayan, lumipad siya pabalik sa kawalan mula sa lakas ng pag-atake ng Barbaric Devil at tuluyang nawala. Palusot na bata. Paanong ang taong ito ay nagkaroon ng napakaraming kayamanan sa kanya? Siya ay isang potensyal na banta sa atin. Dapat matanggal siya. Ang mga itim na mata ni Wook Manjun ay kumislap, ang kanyang layunin sa pagpatay ay naging mas mabangis kaysa dati. Lumabas siya ng isang hakbang at ipinagpatuloy ang kanyang pangangaso mula sa landas na iniwan ni Jiang Chen.
Kasabay nito, dinala ni Ancestor Wook ang iba pang 4 na ninuno mula sa 4 na pamilya at naabutan si Wook Manjun. Nasaan na siya? Tumingin si Ancestor Wook kay Wook Manjun. Wala na. Ang batang iyon ay may napakaraming kayamanan sa kanya. Sabi ni Wook Manjun. Patayin siya. Hindi natin siya papayagan na bumalik sa immortal world. Banta ang batang iyon. Mayroon siyang mga pamamaraan na partikular na pinipigilan tayo, at maaari niyang makuha ang kakanyahan nating mga barbaro upang madagdagan ang kanyang paglilinang. Ang lahing barbarian natin ang magiging sustansya niya kapag nagsimula na ang digmaan. Not to mention na nasa kamay niya rin ang barbarian god bloodline. Sabi ni Ancestor Wook. Ancestor Wook, ang clumsy mo. Para mawala pa ang barbarian god bloodline. Malungkot na sabi ni Ancestor Wulei. Sapat na sa akin. Habulin muna natin siya. Si Ancestor Wook ay kumukulo sa kabaliwan. Isang 9th grade barbaric sovereign na katulad niya ang natalo sa kamay ng isang batang lalaki. Hindi lang nawala sa kanya ang barbarian god bloodline, nagkaroon pa siya ng injury mula sa Golden Feather Fan. Pinakawalan ni Jiang Chen ang Great Void Technique sa pinakamataas nito at patuloy na lumitaw sa pagitan ng mga bitik ng espasyo. Shit, nalock ako. Hindi napigilan ni Jiang Chen na magmura muli. Ang oras ng reaksyon ng mga barbaro ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya kahit na nailabas na niya ang lahat ng mayroon siya sa kanyang arsenal. Ngayong ikinulong na siya ng isang 9th grade barbaric sovereign, hindi niya magagawang makalayo sa kanila kahit na patuloy siyang gumagalaw sa pagitan ng mga bitik ng kalawakan. Ang kailangang gawin ni Jiang Chen ay tumakbo pabalik sa sovereign domain bago siya mahuli ng mga barbaric sovereign na nakabuntot sa kanya. Magiging ligtas siya sa sovereign domain dahil mayroong 8 mahusay na pinuno na nagtatanggol sa domain. Kahit na ang mga barbaric sovereign na iyon ay hindi maglalakas loob na salakayin ang sovereign domain. Maliban kung gusto nilang magsimula ng digmaan. Asterisk. Ang katawan ni Jiang Chen ay parang isang mabilis na lumilipad na dragon, na lumilitaw dito at doon na parang isang mailap na multo sa tulong ng Great Void Technique. Paanong ang bilis ng baklang ito? Nagmura si Ancestor Wulei. Sila ay makapangyarihang 9th grade barbaric sovereigns at tinitingnan lang nila ang mga 3rd grade great sovereign na iyon na parang isang butil ng alikabok, imposible para sa isang 3rd grade great sovereign na makalayo sa kanila. Gayunpaman, silang 5 na nagtutulungan ay hindi pa rin makahabol sa tao na isa lamang 3rd grade great sovereign. Ito ay tunay na kalokohan. Gayunpaman, dahil sa sitwasyong ito, naiintindihan din ng mga lumang ninuno ng 4 na pamilya ang banta na dinanas ni Jiang Chen, isang malaking potensyal na banta. Maraming barbarian na mandirigma ang tiyak na mahuhulog sa mga kamay ni Jiang Chen sa sandaling sumiklab ang digmaan kung hindi nila siya aalisin habang may pagkakataon pa sila. Hindi matatakasan na lambat ng langit at lupa. Naging baliw si Ancestor Wu Feng. Ang mga ligaw na itim na alon ng hangin ay bumuga mula sa kanyang katawan, dahilan upang ang buong kawalan ay mapuno ng marahas na unod sa isang iglap. Ang mapangwasak na bagyo ay bumuo ng isang malaking lambat at nilamon ang buong kawalan. Ito ay talagang isang hindi matatakasan na lambat, walang pagkakataong tumakas kung ang isa ay mahuli nito. Shit, sabi ni Jiang Chen. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang 9th grade barbaric sovereign ay astronomical. Ngayon na siya ay nakulong sa isang lambat na ginawa ng mga hanging ito, magiging lubhang mahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Anak, tingnan natin kung paano ka makakatakas dito. Si Ancestor Wook at ang iba pang mga ninuno ay lumitaw sa itaas ni Jiang Chen mula sa ilang libong layer ng espasyo ang layo. Kuya, sa Ancestral Dragon Pagoda, nakita ni Zuolinger ang nangyayari sa labas at labis na nag-aalala. Gayunpaman, sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, isang malaking gininto ang banal na kamay ang biglang lumabas mula sa hindi mabilang na mga kawalan. Ang kamay na iyon ay may mapangwasak na lakas, agad na napunit ang lambat kung saan si Jiang Chen ay nakulong. Samantala, 4 na hindi mapapantayang nagniningning na liwanag ang nagmula sa kabilang panig. Sila ay naging 4 na mar-angle na figura, na lumitaw sa harap ni Jiang Chen. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jiang Chen matapos makita ang 4 na figurang ito. Ang chi na ibinubuga mula sa kanila ay kasing lakas ng 5 ninuno ng lahing barbarian.
Sila ang pinakamataas na dalubhasa sa mundong ito, lahat sila ay makapangyarihang 9th grade Great Sovereigns. Nang hindi hinuhulaan ni Jiang Chen, sila ay dapat na mga dakilang pinuno ng sovereign domain. Kung hindi, hindi sila darating at iligtas siya sa isang kritikal na sandali. Alam ni Jiang Chen na si Yang Junlong ang nag-aalala sa kanya ang nagsabi sa 9th grade Great Sovereigns tungkol sa kanya. Matapos marinig mula kay Yang Junlong, sa wakas ay napagtanto ng mga ikasyam na baitang na ito ang kalubhaan ng sitwasyon, na naging sanhi ng kanilang pag-alis kaagad sa desolate ancient land. Sa kabutihang palad ay nabangga nila si Jiang Chen na hinahabol ng 5 ninuno ng lahing barbarian at nailigtas siya mula sa kanila. Sovereign Xuanfeng, Ling Tian, Tai Chong, at Tianming. Malaki. Ang 4 na Great Sovereigns ng Immortal World ay lumitaw. Mukhang isa ito sa mga plano mo. Mabangis na sabi ni Ancestor Wook. Mula noong sinaunang panahon, ang Barbarian World at Sovereign Domain ay palaging magkalaban. Sa makatuwid, alam na alam ni Ancestor Wook ang tungkol sa 8 dakilang pinuno ng Sovereign Domain. Sa katunayan, ang Barbarian World ay patuloy na naghahanda para sa bagong digmaan na darating at ang paghahandang iyon ay kinabibilangan ng paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga eksperto ng Immortal World. Talagang walang hiya ang matataas na opisyal ng Barbarian World. Napakaraming ancestors ang kailangan para habulin ang isang 3rd grade Great Sovereign, hindi ba kayo nahihiya? Malamig na sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting panlaban. Siya si Sovereign Xuanfeng, nagtataglay ng pinakamataas na 9th grade Great Sovereign Cultivation at siya ay isang taong kapantay laban sa mga ninuno ng barbarian race. Soberanong Xuanfeng, sapat na basura, iabot ang bata. Kung hindi, ang Barbarian World at ang Immortal World ay mapupunta sa digmaan. Sigaw ni Ancestor Wook. Kung gusto mo ng digmaan, dalhin mo. Sa tingin mo ba natatakot kami sa inyo? Ang Barbarian World ay matagal nang naghahanda para sa digmaan, walang pagkakaiba kung pupunta tayo sa digmaan ngayon. Ang matalas na mukhang Sovereign Ling Tian ay nagsabi sa isang kahangahangang paraan. Wala siyang kahit katiting na takot, sabay tingin kay Jiang Chen na nasa likuran niya at nagtanong, nakuha mo ba ang Barbarian God Bloodline? Ang Barbarian God Bloodline ay ang pinakapinag-aalala ng 4 na dakilang soberano. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila nagdalawang isip na pumunta sa desolate ancient land para iligtas si Jiang Chen. Magiging kapahamakan para sa Immortal World kung ang mga barbaro ay nagtagumpay na makuha ang Barbarian God Bloodline. Relax, singers. Nakuha ko na, sabi ni Jiang Chen. Mabuting bata. Hindi maiwasan ni Sovereign Ling Tian ang papuri. Ang iba pang 3 dakilang soberano ay tumingin kay Jiang Chen ng may pagkabigla at papuri. Isang 3rd grade Great Sovereign ang nakalusot sa punong tanggapan ng Wook family, inagaw ang isang tao mula sa kanilang altar ng sakripisyo at nagawang marating ang lugar na ito. Ito ay isang himala na walang sinuman sa kanila ang madaling magawa. Nang marinig nila ang balita mula kay Yang Junlong, agad nila itong pinagalitan. Halos sigurado sila na tiyak na mamamatay si Jiang Chen. Ngunit hindi nila kailanman naisip na si Jiang Chen ay magbibigay sa kanila ng ganoong malaking sorpresa, kung saan siya ay buhay at sumisipa, at kahit na makatakas ng walang anumang pinsala. Ikaw si Jiang Chen, di ba? Nakagawa ka ng isang mahusay na gawa para sa Immortal World. Pipigilan natin itong mga matandang ninuno dito. Sige na, umalis ka na sa lugar na ito. Sabi ni Sovereign Taichung na nakasuot ng Daoist robe kay Jiang Chen. Naiintindihan. Tumanggo si Jiang Chen at naglakas loob na huwag magmadali. Pagkatapos ay nawala siya sa isang kisap mata sa sandaling ilabas niya ang buong lakas ng Great Void Technique. Si Jiang Chen ay isang matalinong tao. Alam niyang wala ng dahilan para manatili pa siya rito. Dahil wala siyang magawa sa labanan sa pagitan ng 9th grade sovereigns. Iyan ang Great Void Technique. Iisipin na nakuha ng bata ang mana ng Void Sovereign. Upang lumikha ng gayong himala sa pamamagitan lamang ng 3rd grade Great Sovereign Cultivation. Hindi ko akalain na ang ating Immortal World ay may napakalaking henyo sa henerasyong ito. Talagang kapansin-pansin. Oo, ang ganitong talento ay dapat linangin. Ang 4 na soberanya ay pawang pinupuri ang pagganap ni Jiang Chen. Masaya sila na ang isang henyo ng kanyang kalibre ay ipinanganak sa Immortal World.
Kasabay nito, gumaan ang pakiramdam nila na mayroong isang kababalaghan sa kanilang hanay kapag malapit na ang digmaan laban sa mga barbaro, tiyak na kailangan ang gayong talento sa oras ng pangangailangan. Tigilan mo nga yang batang yan. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Sigaw ni Ancestor Wook nang makita niyang nawala si Jiang Chen. Naranasan niya mismo kung gaano kalakas si Jiang Chen, bilang karagdagan, ang batang iyon ay nagtataglay ng walang kapantay na bilis. Kahit isang 9th grade barbaric sovereign ay hindi makahukay sa kanya sa sandaling makaalis siya sa kanilang hanay. Ito ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Invisible ba kami sa inyo? Sumigaw din si Sovereign Xuanfeng. Ang apat na soberanya ay pamwesto sa apat na magkakaibang direksyon. Ang nakakatakot na mga alon ng Qi ay bumalot sa nakapalibot na kawalan, ganap na nilamon ang buong desolate ancient land. Hindi binibigyan ng pagkakataon ng 5 ninuno na patayin si Jiang Chen. Dagandong. Galit na nakipaglaban ang mga soberanong ito sa bahaging iyon ng kawalan, na naging sanhi ng pagkasira ng buong kawalan dahil sa labanang naganap. Ang 5 ninuno ng Barbarian World ay gustong lumayo sa 4 na pinuno ng buong puso upang habulin si Jiang Chen. Gayunpaman ang 4 ay hindi madaling kalaban, ganap na humaharang sa kanilang daan patungo kay Jiang Chen. Sa huli, ang 9 sa kanila ay lumaban sa loob ng 12-dosenang minuto na walang nakikitang conclusion. Sa sandaling ito, nakaalis na si Jiang Chen at wala sa kanilang hanay ng pagtuklas. Ang 5 ninuno ay walang ganang sumuko at tumigil sa pakikipaglaban. Sovereign Xuanfeng, Sovereign Lingtian, Sovereign Taichung, Sovereign Tianming. Matiyag ang maghintay para sa aming pagsalakay sa Immortal World. Ang ating Barbarian World na hukbo ay sasakupan ang Immortal World sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating lahat ng buhay ay mamamatay at magiging basal na lupain ng Barbarian World. Matigas na sabi ni Ancestor Wook. Napakagaling. Maghihintay kami. Si Sovereign Xuanfeng at ang iba pang 3 Sovereign ay nawala, pagkatapos ay lumipad sila pabalik patungo sa direksyon ng Sovereign Domain. Gayunpaman, nakasuot sila ng isang pangit na ekspresyon. Dahil alam nilang katotohanan ang sinabi ni Ancestor Wook. Sa pagkawala ng Barbarian God Bloodline, tiyak na isusulong ng Barbarian World ang kanilang pag-atake para bawiin ang nawala na Bloodline. Matagal nang naghahanda ang Barbarian World para sa digmaang ito at handa nang umatake. Ngayon, ang fuse ng digmaan ay naiilawan sa pag-agaw ni Jiang Chen kay Zhuo Linger. Ang hinulaang digmaan ay malapit nang magsimula at maaaring mangyari anumang oras. Pumalik tayo at idaos ang 12 kongreso ng pamilya. 3 araw mamaya, pupunta tayo sa digmaan. Ang tungkod ni Ancestor Wook ay nagpakawala ng isang tahimik na kinang at sinabi sa isang napakalamig na boses. Sa Sovereign Domain, sa labas ng Quicksand City. Pabalik-balik na naglakad si Yang Junlong na may nag-aalalang ekspresyon. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumabas sa kawalan. Si Jiang Chen iyon. Paano na? Nagtagumpay ka ba? Mabilis na naglakad si Yang Junlong patungo sa kanya at nag-aalalang sinabi. Sa katunayan, nahulaan na niya ang resulta pagkatapos makitang buhay na buhay si Jiang Chen. Tumango si Jiang Chen, pinunit niya ang isang bitik sa Ancestral Dragon Pagoda at pinakawalan si Zhuo Linger. Gulat pa rin ang ekspresyon ni Zhuo Linger sa mga kaganapang katatapos lang mangyari. Kahit na nagtatago siya sa Ancestral Dragon Pagoda, kitang-kita niya kung ano ang nangyayari sa labas. Ang buong proseso ay nakakapukaw ng kaluluwa para sa kanya, at pinakulo ang kanyang dugo sa adrenaline. Tanging si Jiang Chen lamang ang maaaring makayanin ang mga ganitong pangyayari nang hindi nasaktan. Salamat, kuya. Nahirapan si Zhuo Linger na itago ang kanyang pananabik dahil ang kanyang tingin kay Jiang Chen ay puno ng walang katapusang pasasalamat. Nakakatuwang babae. Ano ang pinagsasabi mo? Ako, si Jiang Chen, ay kailangang mamuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay sa panaghoy kung hindi kita mailigtas. Tinunton ni Jiang Chen ang magandang pisngi ni Zhuo Linger. Ngayong ligtas nang nailigtas si Zhuo Linger, isang tiyak na bigat ang nawala sa kanyang isip bago magsimula ang digmaan. Dagandong. Sa sandaling ito, may pumutok mula sa kawalan at lumabas ang 4 na pinuno mula sa loob. Pagbati, 4 na dakilang soberano. Mabilis na naglakad si Yang Junlong patungo sa kanila at yumuko sa kanila. Atake na ang Barbarian Army.
Ang ikalawang sakuna ng Immortal World ay malapit nang dumating. Ipatawag kaagad ang 4 na pinuno at magsagawa ng pagpupulong. Jiang Chen, makilahok ka rin. Mataimtim na sinabi ni Sovereign Xuanfeng. Dumating na ba sa wakas? Ang mag-aaral ni Jiang Chen ay lumiwanag sa kaningningan. Matagal niyang hinintay ang sakuna na ito at walang kahit katiting na takot sa mukha niya. Ang 8 makapangyarihang 9th grade Great Sovereigns ay nagtipon sa isang malalim na layer ng espasyo sa Sovereign Domain. Sovereign Lingtian, Sovereign Xuanfeng, Sovereign Tianming, Sovereign Taichung, Sovereign Taishu, Demon Sovereign Tianliang, Sovereign Liwo, at Sovereign Leiting. 8 dakilang soberano. Bawat isa sa kanila ay isang pag-iral sa 9th grade Great Sovereign Realm. Sila ang 8 dakilang pinuno ng Sovereign Domain. Ang mga kumokontrol sa Sovereign Domain, at nagtatanggol laban sa Barbarian World. Ang junior na ito, si Jiang Chen, ay bumabati sa mga nakatatanda. Pinati ni Jiang Chen ang kanilang 8. Sovereign Taishu, Sovereign Leiting. Kakabalik lang ng isang ito mula sa Barbarian World at nagawang agawin ang Barbarian God Bloodline mula sa sacrificial altar ng Wook family. Malaki ang naging kontribusyon niya sa ating Immortal World, sabi ni Sovereign Lingtian. Tinignan ko si Jiang Chen. Siya ang pinakanamumukod tanging kababalaghan sa ating mundo sa nakalipas na 1000 taon. Nakuha niya ang pagkilala ng Golden Feather Fan at naging bagong may-ari nito pagkatapos ng muling paglitaw ng Golden Clan. Madali niyang mapatay ang isang 6th grade Barbaric Sovereign habang siya ay isang 3rd grade Great Sovereign. Ang chi at apoy na ibinubuga niya ay ang pinakamalaking bane ng Barbarian. Ang kanyang lakas ay higit pa sa Golden Clan, dagdag ni Sovereign Xuanfeng. Madali nilang mahukay ang background ng isang tao gamit ang kapangyarihang taglay nila. Mas pinapahalagahan nila si Jiang Chen matapos malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kung hindi nila papayagan si Jiang Chen na sumali sa naturang pulong. Ang Sovereign Taishu at Sovereign Leiting ay halatang mas mataas ang ranggo sa Sovereign Domain. Sila ang mga nakaligtas sa huling sakuna at matagal nang nabuhay. Ang kanilang katayuan at posisyon ay mas mataas kumpara sa ibang mga pinuno. Si Sovereign Taishu ay isang matandang Daoist. Isang pahiwatig ng pagpapahalaga ang makikita mula sa kanyang tingin kay Jiang Chen, na nagsasabing, Magaling, binata. Para manatiling kalmado sa presensya naming 8. Talagang kapansin-pansin. Ang matandang ito ay tumingin sa kapalaran ng langit, ayon sa panghuhula, ang sakuna na ito ay ang pinakamalaking sakuna na haharapin ng immortal na mundo, isa lamang ang makakapagpabago sa kapalaran ng Immortal World, at ang taong iyon ay hindi isa sa atin, at hindi ang gintong ninuno din. Mukhang ikaw iyon, Jiang Chen. Nang marinig ito, muling nagbago ang tingin ng iba kay Jiang Chen. Ang panghuhula ng Daoist Taishu ay medyo tumpak, at ang iba ay lubos na nagtiwala dito. Ang Sovereign Taishu ay bihirang magbigay ng papuri sa isang tao. Dahil sinabi niya ito, nangangahulugan ito na si Jiang Chen ay pambihira. Tulad ng sinabi ni Sovereign Taishu, si Jiang Chen ay marahil ang maaaring magbago ng kapalaran ng Immortal World. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Jiang Chen na agawin ang Barbarian God Bloodline. Pinago na niya ang sitwasyon sa isang tiyak na antas. Susunod, tiyak na magsisimula ng digmaan ang Barbarian World para maibalik ang Bloodline. Kailangan nating maghanda sa lalong madaling panahon. Sa aking palagay, ang pinakahuling digmaan sa Sovereign Domain ay hindi pa darating at ang cultivation ni Jiang Chen ay nasa 3rd grade pa lang. Kailangan pa niya ng ilang temperang bago maabot ang peak. Sa tingin ko, dapat pansamantalang bumalik si Jiang Chen sa Immortal World. Ang sitwasyon sa Immortal World ay nangangailangan ng isang tao na kumokontrol dito. Sabi ni Sovereign Xuanfeng. Bumalik sa Immortal World. Hindi ba unang sasalakayin ng Barbarian World ang Sovereign Domain? Bahagyang nagulat si Jiang Chen. Malika, Jiang Chen. Ito ay isang digmaan, isang sakuna. Hindi mahalaga kung ito ay ang Barbarian World o ang Immortal World, ito ay magiging isang walang uliran na engranding digmaan. Walang sino man ang makakatakas sa digmaang ito nang hindi nasaktan. Sa sandaling dumating ang sakuna, ang mga barbaro ay magbubukas ng hindi mabilang na portal patungo sa ating mundo. Ang mga barbaro ay isang lahi na mahilig makipaglaban, na nagnanais na ganap na sirain ang Immortal World pagkatapos magsimula ang digmaan.
Sa makatuwid, ang mapagpasyang labanan ay hindi magsisimula sa maagang yugto ng digmaan. Sila ay kakalat sa lahat ng sulok ng immortal na mundo at hahayaan ang lahat ng antas ng mga barbaro na makipaglaban hanggang sa kamatayan, magpapalaganap ng apoy ng digmaan hanggang sa huling yugto, na nasa sovereign domain. Ang demon sovereign na si Tianlang ay huminto at pagkatapos ay nagpatuloy, sa makatuwid, ang sandaling iyon ay ang perpektong oras para sa iyong paglaki. Magkakaroon ka ng kwalifikasyon na sumali sa huling labanan sa sandaling ikaw ay sapat na malakas. Kung hindi mo kayang lumaki sa tamang panahon, ang huling labanan ay aasa sa mga lumang butong ito. Naiintindihan naman nitong si Junior. Hindi kita bibigwin. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen, isang pakiramdam ng kabayanihan ang damaloy sa kanyang katawan na may halong prestihiyo ng isang hari. Tahimik na tumango ang 8 pinuno habang nakatingin kay Jiang Chen. Ang halimaw na ito ay makakamit ng walang limitasyong mga tagumpay kung bibigyan siya ng sapat na oras upang lumago. Kinaplos ng parang talam ng daliri ni Sovereign Taisho ang kawalan at isang portal ang nalikha. Jiang Chen, umalis ka na. May secure ang sitwasyon ng Immortal World sa iyong presensya at makakapagpahinga kami tungkol dito. Tungkol naman sa batang babae na nagtataglay ng Barbarian God Bloodline, poprotektahan namin siya para sa iyo. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Naiintindihan. Hindi nag-atubili si Jiang Chen at humakbang pasulong, pagkatapos ay nawala siya sa siwang. Tama si Sovereign Taisho, masyadong mahalaga si Zhuo Linger sa kanyang bloodline. Hindi hahayaan ng 8 pinuno na mahawakan siya ng mga barbaro at protektahan siya ng kanilang buhay. Marahil ay walang anumang lugar kung saan makakahanap ng 8 pinakamataas na soberanya na nagpo-protekta sa kanya. Walang dahilan para mag-alala si Jiang Chen. Alam ni Jiang Chen na ang kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, inatasan siya ng napakalaking misyon. Habang ang digmaan ay darating ng walang babala. Dong. Di nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Jiang Chen, isang malakas ngunit sinaunang kampana ang tumunog sa kalangitan ng Sovereign Domain. Ang kampana na hindi tumunog sa loob ng 10,000 taon. Tunog iyon ng alarm. Isang alarma na nagpapahiwatig ng pagdating ng sakuna. Kasabay ng malayong kampana, binalot ng pagkabalisa ang lahat ng pangunahing lungsod ng Sovereign Domain. Darating na ang sakuna. Aatake ang Barbarian World. Tagalog. Ito ay tiyak na darating ng maaga o huli. Bigyan natin sila ng impyerno. Halika. Ang isang ito ay naghintay para sa sandaling ito sa loob ng maraming taon. Sayang lang at hindi ako nakasama sa huling sakuna. Maraming tao ang nagpakita ng matinding pananabik. Ang mga taong nakapasok sa Sovereign Domain ay pawang makapangyarihang eksperto at alam din nila kung bakit sila naririto sa Sovereign Domain. Ang pagkakaroon ng Sovereign Domain ay upang labanan ang Barbarian World, isang lugar na nilikha upang ipagtanggol laban sa pangalawang sakuna. Dahil malapit nang dumating ang sakuna, mabilis na inayos ng lahat ang kanilang kaisipan at ginawa ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Dumating din sa wakas. Si Yang Junlong ay nagsuot ng walang pakialam na ekspresyon. Para sa mga taong tulad niya, isang karangalan na makasama sa isang labanan na napakasama ng antas. Kahit na siya ay namatay sa proseso, ito ay magiging isang kapakipakinabang na kamatayan. Walang kamatayang mundo. Ang Golden Clan. Pagkatapos ng pagbabalik ni Jiang Chen sa Immortal World, pumunta muna siya sa Golden Clan, kailangan muna niyang ipaalam sa clan ang paparating na digmaan. Sa hitsura nito, lahat ng miyembro ng clan ng Golden Clan na may cultivation sa itaas ng 6th grade rate sovereign ay kailangang pumunta sa Sovereign Domain kapag nagsimula na ang digmaan. Kung hindi, maaaring atakihin ng mga barbarian na eksperto ang Immortal World ng may mas malakas na puwersa dahil sa kanilang pag-iral. Ang pananatili nila rito ay hindi magsisilbi ng anumang proteksyon ngunit maaaring magdulot ng higit na pinsala para sa Immortal World. Sa halip, si Jiang Chen ay bumalik sa Golden Clan at lahat ng matataas na opisyal ng Golden Clan ay nagtipon. Ang mga eksperto sa loob ng malaking bulwagan ay ang creme de la creme ng Golden Clan, ang matataas na opisyal ng angkan. Ang kapaligiran sa loob ng bulwagan ay solemna at nakapanlulumo. Sinabi ni Jiang Chen sa kapulungan ng lahat ng nangyari sa Barbarian World.
Tungkol sa sakuna, ang Golden Clan ay may mabigat na responsibilidad na dapat pasanin. Ang sitwasyong nasa kamay ay hindi favorable para sa Immortal World. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng Immortal World at ng Barbarian World. Higit pa rito, ang mga barbaro ay mas mabangis kumpara sa iba. Ang buhay ng mga nasa Immortal World ay tiyak na mawawala kapag dumating ang sakuna. Ang tanging pinalad na bagay ay nagawang agawin ni Jiang Chen si Zhuo Linger mula sa lahing barbarian, na naging dahilan upang mawala sa kanila ang barbarian god bloodline. Kung hindi, malubha ang mga kahihinatnan kapag nagawa ni Ancestor Wok na pinuhin ang bloodline. Walang nagsasalita sa malaking bulwagan, na parang may hinihintay. Maya-maya, nang inag ang kawalan sa malaking bulwagan. Lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong mahabang damit. Ang liwanag ng bulwagan ay naging walang katulad na liwanag pagkatapos niyang lumitaw. Ang kanyang tangkad ay hindi kahanga-hanga, ngunit ang chi na kanyang inilabas ay maaaring magpang-inag sa isang tao sa takot. Matandang ninuno, tumayo si Jin Chixiao at lahat ng matataas na opisyal ng Golden Clan at binati ang matanda. Labis ang paggalang nila sa kanya. Si Jiang Chen din, bahagyang yumuko ang kanyang katawan. Nasaksihan niya kung gaano kalakas ang isang 9th grade Great Sovereign at nakikita na niya na ang ancestor of the Golden Clan ay nasa tuktok din ng 9th grade Great Sovereign realm. Ang paglilinang ng matandang ninuno ay kapareho ng Sovereign Taisho at Sovereign Leiting, ang kanilang chi at aura ay magkatulad. Ngunit pagdating sa pakikipaglaban sa mga barbaro, ang Golden Sovereign ay bahagyang mas mahusay kaysa sa kanila. Ang isang 9th grade Great Sovereign tulad ng Golden Sovereign ay maaaring lumaban man lang sa dalawang 9th grade Barbaric Sovereign sa pantay na lupa. Ito ay isang anyo ng superioridad, isang anyo ng pagsupil. Ang makapangyarihang bloodline ng Golden Clan ay maaaring mahigpit na supilan ang Barbarian race. Narinig ko ang mga usapan. Ang ating Golden Clan na umuusbong muli ay para din sa sakuna na ito. Dahil ang sakuna ay dumating, paghahanda ay dapat gawin, sabi ni Golden Ancestor na may isang tango. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, walang katiting na pagkabalisa mula sa balita ng sakuna. Iyon ay isang mabigat na disposisyon. Isang natatanging katangian ng mga taong nabuhay ng hindi mabilang na mga taon. Old Ancestor, anong arrangement ang gagawin ng Golden Clan? Tanong ni Jin Chixiao. Naiwan si Jin Yuan upang pamahalaan ang angkan. Ang iba na nasa 7th grade pataas, sundan ako sa Sovereign Domain. Hindi maiiwasan ng buong Immortal World ang sakuna na ito. Ilalagay ng mga barbaro ang kanilang pagtuon sa larangan ng digmaan sa Sovereign Domain. Pagkatapos naming umalis, ang Immortal World ay hindi gaanong ma-pressure dahil ang mga barbaro ay magpapadala lamang ng mga tropa ayon sa kabuuang lakas ng lugar. Sabi ng ninuno. Matandang ninuno, makatitiyak ka. Ito ang manggana sa angkan upang labanan ang mga barbarong iyon. Tumayo ang isang matandang lalaki at nagsalita. Ang kanyang pangalan ay Jin Yuan Kan, isang dakilang soberano ng ikapitong baitang. Isang solong ikapitong baitang ang naiwan upang pamahalaan ang angkan ay sapat na. Ang iba ay aalis sa Sovereign Domain dahil iyon ang huling larangan ng labanan. Jiang Chen. Tumingin si Jin Chixiao kay Jiang Chen. Patriarch, malayang sabihin ang iyong mga utos. Sabi ni Jiang Chen. Dapat alam mo kung gaano kalakas ang mga barbaro pagkatapos ng trip mo. Malaki na ang digmaan natin sa mga barbaro sa panahong ito. Kahit na ang huling larangan ng digmaan ay nasa Sovereign Domain, ang Immortal World pa rin ang ating base. Ikaw ang tagapagmana ng Golden Feather Fan, isang mahalagang tao para sa sakuna na ito. Tutulungan mo si Elder Jin Yuan Kan pagkatapos nating umalis at magkasamang magtanggol laban sa mga barbaro. Sana ay mas mabilis kang umunlad sa laban na malapit nang mangyari. Sana makita kita sa huling larangan ng digmaan. Sabi ni Jin Chixiao. Magiliw niyang iniisip si Jiang Chen. Tulad ng kung paano nang huhula si Sovereign Taisho. Si Jiang Chen ay isang mahalagang tao sa sakuna na ito, isang taong maaaring baguhin ang takbo ng digmaang ito. Patriarch, makatitiyak ka. Ang Barbarian World ay mahuhulog sa walang hanggang kapahamakan sa oras na ito. Sabi ni Jiang Chen na may nakaka-inspire na tono. Alam niya na kapag nagsimula ang digmaan, hindi ito matatapos sa isang araw o dalawa.
Ito ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, at ang mga barbaro ay naghahanda sa loob ng maraming siglo. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang digmaan. Jiang Chen, ang sitwasyon ng Immortal World ay nasa iyong mga kamay. Ang mga barbaro na iyon ay isang pagkakataon din para sa iyo na lumago. Sinabi ng Golden Ancestor kay Jiang Chen na may titig na puno ng pagpapahalaga. Pagkatapos, pinunit ng Golden Ancestor ang kawalan at pinalayo ang mga eksperto ng Golden Clan, patungo sa Sovereign Domain. Pagkaalis ng matataas na opisyal, nagsimulang maghanda ang mga tao ng Golden Clan para sa digmaan. Sa sandaling ito, umalis si Jiang Chen mula sa Golden Clan. 3 araw na lang bago dumating ang malaking digmaan. Gustong gamitin ni Jiang Chen ang oras na ito para makita kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Unang hinto, pumunta si Jiang Chen sa White Dragon Temple para makita ang kanyang matandang kaibigan na si Ancestor Green Lotus. Green Lotus, malapit nang dumating ang sakuna, isang malaking digmaan ang darating. Ang White Dragon Temple ay dapat na handa upang labanan ang mga barbaro, sabi ni Jiang Chen. Ang White Dragon Temple ay palaging naghahanda. Mataimtim na sabi ni Green Lotus. Kakaiba ang pagkakaibigan ni Jiang Chen at Ancestor Green Lotus. Mula sa unang pagkakatawang tao ni Jiang Chen hanggang sa susunod, at sa panahon kung saan si Green Lotus ay naging abot ng White Dragon Temple. Na para bang sa simula pa lang ay nakatadhana na ang lahat. Nasaan ang moldito mong monghe? Tanong ni Jiang Chen. Nag-secluded siya sa God-suppressing monument pagkatapos niyang bumalik noong araw na iyon. Ang munting monghe ay may malaking kaugnayan kay Buddha, ang pagtatagpo na kanyang matatanggap sa monumento ay tiyak na magiging napakalaki. Sinabi ni Green Lotus, na puno ng labis na pagpapahalaga sa monghe. Hindi makatagpo ang sinumpaang monghe. Nag-usap saglit sina Jiang Chen at Green Lotus bago siya umalis. Pangalawang hinto, pumunta si Jiang Chen sa Great Chen Empire at sinabi sa kanila ang tungkol sa sakuna, sinabihan silang maghanda para dito. Si Yan Chenyo ay sumulong na sa Second Great Sovereign Realm. Hindi niya sinunod si Jiang Chen dahil kailangan siya ng Great Chen Empire kapag nagsimula ang digmaan. Walang makatakas dito. Ang bawat lugar sa buong Immortal World ay magiging war zone. Ganun din kung sinundan siya ni Yan Chenyo o hindi. Pagkatapos umalis sa Great Chen Empire, si Jiang Chen ay umalis patungo sa North Yin Domain Profound Yin Cult. Pinuntahan niya ang puno ng kulto, tinanong ang sitwasyon ni Han Yan. Nakapunta na si Han Yan sa Devil Mountain at hindi pa bumabalik. Sabi ng cult master ng Profound Yin Cult. Nasaan ang Devil Mountain? Tanong ni Jiang Chen. Ito, hindi ko alam. Ang Devil Mountain ay umiral lamang sa mga alamat. Tanging ang mga nakahanap ng bundok lamang ang nakakaalam kung nasaan ito. Ang bundok ay binanggit sa kasaysayan ng kulto sa loob ng libu-libong taon, at si Han Yan ang unang nakahanap nito. Sinasabi ng mga alamat na ang taong makapasok sa bundok ay tatanggap ng tunay na pamana ng sinaunang Diablo. Sabi ng kulto master. Ito ang swerte ni Ayan. Tuwang-tuwa si Jiang Chen na nahanap ni Han Yan ang maalamat na Devil Mountain. Ang paglilinang ni Han Yan ay dapat na tumaas ng husto pagkatapos pumunta sa maalamat na bundok. Pumunta ang monghe sa God-suppressing monument at Han Yan sa Devil Mountain. Susunod, ang ika-4 na hinto. Demonic Immortal Island. Ang Demonic Immortal Island ay mapayapa gaya ng dati. Bilang hegemon ng Ocean Domain, halos wala sa mga marine leaders ang nang-ahas na harmony ng prestihiyo ng Demonic Immortal Island. Nang dumating si Jiang Chen sa Demonic Immortal Island, hindi siya nakaharap ng anumang hadlang dahil siya ang mabuting kaibigan ng pinili at sinumpaang kapatid din ng Heavenly Pang Demon Sovereign. Ang pagpunta sa Demonic Immortal Island ay parang pag-uwi sa sarili niyang tahanan. Sinong maglalakas loob na pigilan siya? Kuya, nandito ka na pala. Matagal-tagal na rin nung huli tayong nagkita. Ang iyong pagsulong sa Cultivation Realm ay talagang nakakatakot. Nang makita si Jiang Chen, hindi napigilan ng Heavenly Pang Demon Sovereign na huminga ng mahabang buntong hininga. Para sa kanya, ang unang beses na nakilala niya si Jiang Chen ay parang kahapon lang. Si Jiang Chen ay lumaki ng gusto sa loob ng maikling panahon. Ito ay talagang nagulat sa kanya. Kuya, malapit nang dumating ang sakuna. Malapit nang umatake ang Barbarian World.
Kaya, ang demonic Immortal Island ay dapat ding maghanda para dyan. Hindi nag-aksaya si Jiang Chen ng kanyang oras sa pakikipag-usap tungkol sa mga hindi gaanong mahalagang bagay. Para matiyak na may sapat na paghahanda ang demonic Immortal Island, ipinaalam niya kay Heavenly Pong Demon Sovereign ang balitang malapit nang magsimula ang Barbarian World ng digmaan. Nandito na sila sa wakas. Actually, I can't wait to see kung gaano kalakas ang mga barbarian ng Barbarian World. Ang kahangahangang paraan ng Heavenly Pong Demon Sovereign ay ipinalabas kasama ng kanyang mga salita. Siya ay isang walang takot at ambisyosong tao na ipinanganak sa magulong panahon. Matagal na siyang bigwig ng Demonic Immortal Island at hindi niya kayang gugulin ang kanyang mga araw nang walang anumang pagsubok na darating sa kanya. Ang pagkakaroon ng isang mahusay na digmaan laban sa Barbarian World ang eksaktong nais niya. Kapag nagsimula na ang digmaan, si Kuya ang magiging pioneering existence ng Immortal World. Malaki ang gagampanan mo sa digmaang ito, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Ang mga Barbarian Sovereign na iyon sa parehong antas ng Heavenly Pong Demon Sovereign ay hindi katugma para sa kanya. Hindi pa banggitin ang Sovereign Domain, ang Heavenly Pong Demon Sovereign ay talagang ang pangunahing lakas sa paparating na sakuna. Oo, nasaan ang unggoy? Bakit hindi ko siya nakikita dito? Tanong ni Jiang Chen dahil sa curiosity. Dapat si Dragon Shisan ang unang darating para salubungin ang kanyang pagdating. Pumunta muli si Shisan sa libingan ng mga ninuno. Mamanahin niya ang lahat ng mga bagay na iniwan ng unang henerasyong Saintes. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Kapag lumabas na siya, baka mas nakakatakot pa siya kaysa sa akin. Ang insight ng Saintes ay talagang mabisyo, sabi ni Heavenly Pong Demon Sovereign. Siyempre, ang unggoy ay may kakilakilabot na linya ng Battle Saint Ape. Talaga, siya ay isang walang kapantay na henyo, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Nang malapit nang dumating ang malaking digmaan, ang higit na ikinabahala ni Jiang Chen ay ang kanyang mga kapatid. Sa sandaling ito, ang monghe ay nasa God Suppressing Monument, pumunta si Han Yan sa Devil Mountain, at Dragon Shisan sa Ancestral Land of Demonic Immortal Island. Dahil ang lahat sa kanila ay lumalakas sa kasalukuyan, si Jiang Chen sa wakas ay gamaan ang loob. Sa sandaling dumating ang digmaan, lahat sila ay maaaring isagawa ang sitwasyon sa kanilang sariling natatanging paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala rin ni Jiang Chen si Xiao Wangqing. Nag-chat sila saglit bago umalis si Jiang Chen sa Demonic Immortal Island. Ang susunod na hintuan ay ang Fengluo Sect. Ang Fengluo Sect ang pinakamahalagang hinto para kay Jiang Chen dahil naroon ang kanyang ama. Sa sandaling magsimula ang digmaan, kailangang tiyakin ni Jiang Chen ang kaligtasan ni Jiang Zhenhai. Saan man tumira ang kanyang ama, hindi siya magiging ligtas sa kanyang kasalukuyang cultivation realm sa sandaling bumaba ang sakuna. Ang tanging ligtas na lugar sa mundo para sa Jiang Zhenhai ay nasa loob ng Ancestral Dragon Pagoda. Ang Ancestral Dragon Pagoda at Jiang Chen ay iisa. Hanggat nabubuhay pa si Jiang Chen at hindi nawasak ang pagoda, ligtas si Jiang Zhenhai na nagtatago sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda. Kinailangan ni Jiang Chen na protektahan ang kanyang ama kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay dahil siya ang pinakamahalagang tao sa mundo para kay Jiang Chen. Hindi niya hinanggad na magkaroon si Jiang Zhenhai ng anumang karanasan mula sa sakuna, ni hindi niya hiniling na isulong ni Jiang Zhenhai ang kanyang cultivation realm mula sa isang sakuna na tulad nito. Hindi mahalaga kung si Jiang Zhenhai ay malakas o ang kanyang cultivation realm ay mataas ay hindi mahalaga para kay Jiang Chen. Inisip lamang ni Jiang Chen kung ligtas si Jiang Zhenhai o hindi. Hindi niya itataya ang buhay ng kanyang ama dahil hindi niya kayang mawala ang kanyang ama. Si Jiang Zhenhai ay may napakahalagang papel sa puso ni Jiang Chen. Siya lang ang kapamilya niya. Nais lamang niya na si Jiang Zhenhai ay mabuhay ng maayos at ligtas sa mundong ito, kung gayon si Jiang Chen ay maging mapayapa. Hindi nagtagal si Jiang Chen sa Fengluo Sect, sa halip, direktang dinala niya si Jiang Zhenhai. Bago siya umalis, nagcast siya ng layer ng depensa sa kalangitan sa itaas ng Fengluo Sect para hindi masira si Fengluo Sect. Ang magagawa ni Jiang Chen para sa Immortal Court ay talagang napakaliit. Imposibleng pangalagaan niya ang bawat lugar sa Immortal Court. Ito ay isang sakuna.
Isang sakuna ng Immortal World, kaya wala ni isa sa kanila ang makatakas dito. Ito ang Heavenly Dao Metempsychosis. Kahit na si Jiang Chen ay isang tagapagligtas, hindi niya kayang lipulin ang buong barbarian race nang walang namamatay. Ang paggawa ng mga bagay sa kanyang buong pagsisikap at walang pagsisisi ang tanging magagawa ni Jiang Chen. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng sakuna, darating ang isang bagong panahon. Matapos maranasan ang sakuna, tiyak na magiging mas uunlad ang Immortal World. Matapos ilayo si Jiang Zhenhai sa Fengluo sect, bumalik si Jiang Chen sa Fengqi Immortal Court. Pagdating pa lang niya sa Immortal Court, ang una niyang ginawa ay tumawag para sa isang emergency meeting. Lahat ng master ng Immortal Court ay nagtipon sa bulwagan, Heaven Sovereign, Feng Jingyang, Ling Likan, Yu Huafan. Ipinaliwanag ni Jiang Chen na ang Barbarian World ay magsisimula ng digmaan sa lalong madaling panahon. Agad na naramdaman ng lahat ng nasa eksena ang lumalakas na hangin, nagbabadya sa paparating na bagyo. Alam nilang lahat na ang tunay na kaguluhan ay paparating na, at walang sinuman sa kanila ang makakatakas kahit ang balat ng kanilang mga ngipin. Dapat silang maging handa sa darating na labanan. Ang darating na sakuna ay hindi katulad ng kanilang mga naunang laban. Ito ay magiging digmaan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Kinailangan nilang itago ang mga nakaraang sama ng loob. Simula ngayon, dapat manatiling nagkakaisa ang lahat ng mga tao sa Immortal World dahil ang barbarian race lang ang kanilang kalaban. Namiss ko ang nakaraang sakuna. Dapat kong buksan ang aking mga mata at maranasan ito sa pagkakataong ito. Ang kahangahangang paraan ng Heaven Sovereign ay napakalaki, at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng ningning. Wala man lang siyang ipinakitang takot sa kanyang mukha. Para siyang Heavenly Pong Demon Sovereign. Pareho silang mga Panginoon na mahilig sa labanan at digmaan. Ang isa ay dapat dumaan sa buhay at kamatayang pakikibaka upang umunlad. Ito ay napupunta sa alinman sa isang tao o isang mundo. Ang Immortal World ay nahaharap sa sarili nitong kahirapan upang lumago, at lahat tayo ay bahagi nito. Sabi ni Feng Jingyang. Si Feng Jingyang ay naging 6th grade Great Sovereign na ngayon. Sa kanyang kakayahan, dapat ay umabant na siya sa 6th grade Great Sovereign kanina. Kaya naman hindi nagulat si Jiang Chen tungkol sa kanyang pagsulong sa 6th grade Great Sovereign. Anan, nasaan si Big Yellow? Bakit hindi ko siya nakita dito? Tanong ni Jiang Chen dahil sa curiosity na hindi pa niya nakikita ang silhouette ni Big Yellow. Ehem. Sa pagbanggit tungkol sa Big Yellow, biglang umubo si Nangang Wentian. Ang iba ay nagsimulang magmukhang awkward, at ang ilan ay nagsimulang magingay. Parang nagdulot ng gulo si Big Yellow. Ang maldito na asong iyon ay pumasok sa treasure house ng ating Immortal Court at nilamon ang lahat ng espiritual na diwa. Mahimbing na siyang natutulog ngayon. Malungkot na sabi ni Nangang Wentian. Hamam. Natigilan si Jiang Chen, pagkatapos ay hinawakan ng kanyang mga kamay ang kanyang noo. Sa wakas ay nalaman na niya kung bakit ang ilan sa mga tao ay gumagawa ng mga nakakainis na ingay. Ginawa ni Big Yellow ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na bagay. Ninakaw ng taong ito ang lahat ng bihirang essence sa treasure house. Kung wala si Heaven Sovereign, malamang na nabalatan na ng iba ang balat ni Big Yellow. Hindi naman gaanong mahalaga ang essence at panacea. Kapag inaatake tayo ng Barbarian World, ang mahalaga ay ang ating lakas upang labanan sila. Sa tingin ko, ang cultivation realm ng Big Yellow ay malamang na bumuti na sa ngayon. Hindi ito masamang bagay sa amin. Sabi ni Jiang Chen, laban sa kanyang konsensya.